Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo doon sa pagdinig nung isang araw noong April 22, yung pagdinig ng April 22 sa SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Sara, may isa pang matinding paglabag si Sara, paglabag sa konstitusyon na nabunyag doon sa kanyang SALN. Na-focus kasi tayo doon sa mga doon sa yung billion-billion na mga transactions, doon tayo na-focus. Pero actually, mayroong isang bagay doon na lumitaw. Ito, hindi na ito may didinay ni Sara Duterte. Kasi ano yun ang SALN ay sinumpaan yun. Notaryado yun. Subscribed and sworn ang mga SALN. Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Dineclare niya na yun doon. Sinumpaan niya yun. Kaya hindi niya na mababawi yun. Ano ba yung paglabag na yon na diniklara ni Sara? Parang hindi naging abogada dito si Sara. Parang hindi siya abogada. Bakit dineclare niya yan doon? Ito mga kabunyog, kahit sa 1PH itong pagkakasabi, VP Sara listed as a stockholder board member of private firm while in office. Ayon yan sa SEC. Ayon ito sa SEC. Mga kabunyog, mga kababayan. Dineclare niya rin sa kanyang SALN yung kanyang mga negosyo. Kung ano ang role niya doon. Kung ano ang role niya sa mga negosyo na yon. Nakalagay doon na stockholder siya, board member. Yan ay pinatunayan mismo ng Securities and Exchange Commission. Pero doon mismo sa kanyang SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, nakadeclare din yung mga pribadong negosyo na kung saan siya ay nakalista bilang incorporator, stockholder. Bawal yan. Nakalagay sa ating konstitusyon sa Article 7, Section 13. Bawal na magkaroon ka ng interest, direct or indirect. Kaya nga 'di ba pag nakakapasok sa politika, pag nagiging public official, nagda-divest sila. Inaalis nila yung kanilang engagement, pagiging parte o kabahagi ng anumang interes sa negosyo. Yan ay para hindi mo magamit ang posisyon mo sa mga pribadong negosyo. Itong si Sara Duterte hindi, nakadeclare pa sa SALN at saka pinatunayan pa mismo ng SEC. Nakalista doon sa General Information Sheet, GIS. Kasi napakarami kasing mga negosyo nila Sara at ni Mans Carpio. Makita naman natin yan. Mayroon silang food chain, mayroon silang mayroon silang ice plant at cold storage, mayroong fisheries na business, mayroong shipping, mayroong security agency. Nakita natin na grabe ang mga negosyo ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Hindi nga alam kung paano na itayo ang mga negosyo na yon. Ay ngayon, ang malala dito, diniklara ni Sara na nung panahon na nasa posisyon siya, nakalista doon na siya ay stockholder, board member ng isang pribadong negosyo. Bawal na bawal yan. Constitution mismo ang nagpo-prohibit niyan. Bakit niya ginawa yan? Bakit niya pa diniklara doon sa kanyang SALN at sa mga dokumentong hawak ng Securities and Exchange Commission? Ay para siyang kumuha ng batong ipupukpok sa sarili niya. Kasi siya mismo ang nagdeklara doon na stockholder siya, board member siya. Kaya parang katulad din ito kay Marcoleta. 'Di ba diniklara ni Marcoleta na wala daw siyang donation na natanggap noong elections ng 2025. Wala siyang donation na natanggap, zero.
Tapos pagdating ng kanyang expenditures, 152 million ang gastos. Saan ang galing yung ginastos mo? Tapos pag-submit mo ng SALN, 52 million lang ang ano mo, ang net worth mo. O kung bandang huli, inayos siya ni Marcoleta. Ang palusot niya naman, mayroon naman daw donation siyang natanggap, kaya lang ayaw daw ipa-declare yung mga pangalan. Kinalauna, nag-iba na naman siya ng palusot. Ang palusot na naman ni Marcoleta, hindi pa naman daw siya kandidato nung natanggap niya kasi hindi pa naman daw campaign period. Itong si Sara Duterte, katulad din ng ginawa ni Marcoleta, siya mismo ang nag-declare doon na siya ay nakalista bilang stockholder board member ng isang private firm habang siya ay nasa pwesto. Bawal. Bawal na nasa pwesto ka, mayroon kang interest directly or indirectly sa mga private na mga negosyo. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, matindi itong mga diniklarang ito ni Sara Duterte. Ano ito? Paano niya ipapaliwanag yan? Yan mismo ay yan mismo ay violation ng Constitution at pwedeng maging ground yan o bahagi yan sa kanyang impeachment. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan. Ewan ko kung conscious si Sara nang dineclare niya yan. Ewan ko kung nakita rin niya ng asawa niya naman, abogado eh. Kaya nga kahit nga ang 1PH nag-comment na VP Sara listed as stockholder board member of private firm while in office. Kasi dala-dala ng SEC yung mga records ng mga negosyo nila Sara ni Manscarpio. Dala-dala ng SEC kasi sinubpi na yung SEC yung Securities and Exchange Commission. At present ng SEC kinatawan ng SEC na umattend sa hearing noong April 22 sa Justice Committee. So yun. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, matindi. Nananagutan naman ito ni Sara Duterte. Ang daming mga na-expose na lantad na bunyag doon sa pagdinig noong April 22 Isa na ito sa mga nabunyag na yon. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Lagi niyo pong susubaybayan ang aking mga talakayan. Magandang araw po, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.